ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita. Ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado. Ang mga maling gawi, ating sisilipin. Mga batas at panuntunan, ating susuriin. Tatalakayin ang mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Babiera. At ito, ang Hoy! Bawal Yan! Noong Mayo 1, ginunita ng bansa ang Araw ng Paggawa o Labor Day bilang pagkilala sa natatanging kontribusyon ng mga manggagawa para sa ating bansa. Kaya ngayong araw, mahalaga rin na ipaalala ang ilang karapatan ng ating mga manggagawa na siyang pinoprotektahan ng ating batas. Illegal dismissal ng mga empleyado, ipinagbabawal, pananagutan ng employer, alamin. Sa usapin ng trabaho ay isa sa mga ipinagbabawal ng ating Labor Code of the Philippines ang hindi makatuwiran na pagtanggal sa trabaho ng isang empleyado ng kanilang employer o kumpanya. Halimbawa nito ang hindi pagdaan sa tamang proseso o hindi pagbibigay alam sa empleyado ng kanilang pagkakamali kung bakit sila tinanggal sa trabaho. Ano-ano nga ba ang uri ng illegal dismissal ayon sa ating Labor Code? At ano ang maaaring makuha ng biktima kung sakaling mapatunayan ito? Alamin yan sa report ni Dustin Bayog. Ang hindi makatiwiran na pagtanggal sa trabaho ay isa rin sa hinahadlangan ng umiiral na Labor Code of the Philippines para sa ating mga manggagawa ng bansa. Ito ay sang-ayon sa Article 279 ng Labor Code na dating Article 294 na tinatawag na Security of Tenure. Ipinagbabawal dito ang pagtanggal sa empleyado na walang pinatutunayang just cause o authorized causes for termination mula sa kanilang mga employer. Sa ilalim ng just cause, dapat mapatunayan ng employer na sapat ang dahilan upang matanggal sa trabaho ang isang empleyado base sa sinasaad sa Article 282 ng Labor Code. Gaya na lamang ng hindi angkop na pag-uugali o hindi pagsunod sa mga alintuntunin, pagbabaya sa kanyang trabaho, breach of trust, paggawa ng krimen laban sa employer at katrabaho kabilang kanilang pamilya at iba pa mga kaparehong dahilan. Samantalang authorized causes naman ay hindi dahil sa nagawa ng empleyado kung hindi ito ay kinakailangang gawin ng isang kumpanya. Halimbawa nito ang pagbabawas ng gastos ng kumpanya, redundancy, pag-install ng labor-saving devices, pagtigil ng operasyon o sakitan na naayon sa sitwasyon. Kaugnay nito ay kinakailangan din ng employer na maglaan ng notice o tinatawag na twin notice rule para naman sa mga apektadong empleyado. Kung mapapatunayan naman na isang illegal dismissal ang ginawa ng isang employer, ay may karapatan ng biktima sa reinstatement o pagbalik sa trabaho, back wages o sahod sa panahong illegal itong tinanggal, at damages o danyos. At para naman sa mga nakaranas nito, ay maaari dumulog sa mga regional offices ng Department of Labor and Employment o DOLE upang may sa formal ang inyong reklamo. Sa iba pang mga karapatan ng mga manggagawa, parusa sa paghahadlang sa pagsali at pagbuo ng unyon. Alamin, kinikilala ng ating saligang batas ang mga karapatan ng ating mga manggagawa sa desenteng trabaho at pasweldo. At bahagi ng karapatan na ito ay ang pagbuo o pagsali sa mga unyon na layong irepresenta ang panig ng mga manggagawa sa mga talakayan nito sa mga employer patungkol sa ilang issue ng trabaho tulad ng mga sweldo at benepisyo. Ano-ano nga ba ang batas na pumoprotekta rito at ang maaaring kaharapin ng mga humahadlang sa pagbuo nito? Alamin sa report na ito. Isang karapatan para sa mga manggagawa na nasa publiko at pribadong sektor ang sumali o bumuo ng kanilang unyon na siyang nakaangkla sa ating saligang batas. Ito ay nakapaloob sa Article 3 o Bill of Rights, partikular ang Section 8 ng 1987 Constitution na isang karapatan ng pagbuo ng unyon o asosasyon at hindi dapat ito malimitahan. Ito rin ay nakapaloob sa umiiral na Labor Code of the Philippines na layong masiguro ang industrial peace at ang partisipasyon ng mga manggagawa sa policy making ng isang kumpanya na may kaugnayan sa kanilang karapatan at interes. Dito din ay pumapasok ang tinatawag na collective bargaining kung saan bahagi ng negosasyon ng manggagawa at employer upang pag-usapan ang ilang bagay tulad ng pasahod, oras ng trabaho, benepisyo, proteksyon at iba pa hanggang sa makabuo ng Collective Bargaining Agreement o CBA. Sa ibang banda, nakapaloob din sa Republic Act No. 875 Section 4 ang pagbabawal sa mga employer na mamagitan o hadlangan ang mga empleyado na sumali o bumuo ng unyon. Kabilang dito ang pagsama sa requirements sa trabaho na hindi maaaring sumali sa unyon, magdulot ng diskriminasyon laban sa mga empleyado, tumanggi makapagkaroon ng collective bargaining sa mga ito, at iba pang uri ng panghahadlang.
Ang mga lalabag ay maaaring maharap sa multang 100 hanggang 1,000 piso o kulong na hindi bababa ng 1 buwan hanggang 1 taon. Samantala, kinakailangan namang magparehistro ang mga unyon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Sa ating susunod na report, bagamat matagal pa ang Burr months kung saan karaniwang ibinibigay ang 13-month pay, ay mahalaga na matandaan na isa itong benepisyo na dapat matanggap ng mga kwalipikadong empleyado at hindi dapat ipagkait ng kanilang kumpanya. Kaya naman, hindi pagkakaloob ng 13-month pay sa mga kwalipikadong empleyado, iligal, sagutin sa batas ng employer. Alamin. Sa pagtatapos ng bawat taon, isa sa mga inaabangan ng mga empleyado ang tila kapalit ng pagod nila sa pagtatrabaho buong taon sa anyo ito ng 13-month pay. Ang halagang ito kasi kadalasan ay hindi pa nakabudget para sa mga bayarin at maaaring ilaan para regaluhan ang sarili o kaya naman ang mga mahal sa buhay. Paano naman kung nalalapit na ang bagong taon hindi pa natatanggap ng empleyado ang kanyang 13-month pay? Ano nga ba ang sagutin sa batas ng employer dito? Alamin sa aking report. Tuwing sasapit ang Disyembre, umaasa ang bawat pamilya sa matatanggap ng mga miyembro nitong nagtatrabaho ng 13-month pay bilang panggastos sa Noche Buena at Medianoche. Kaya nakakalungkot na kung minsan, nadedelay ang pagbibigay ng 13-month pay at ang mas masaklap pa ay walang natatanggap ang mga empleyado. Illegal ito at paglabag sa Labor Code at maaaring ereklamo sa Department of Labor and Employment o DOLE. Nakasaad ito sa Presidential Decree 851 o ang 13-month pay law. Gayunpaman, saklaw lamang ng PD 851 ang mga tumatanggap ng basic salary na hindi lalampas sa 1,000 piso. Hindi nito sakop ang mga government employee, mga kasambahay o yung mga trabahong purely commission basis. At sang-ayon naman sa Labor Advisory 13-2024, ang lahat ng rank and file employee ng mga pribadong sektor ay nararapat na makatanggap ng 13-month pay, anuman ang kanilang posisyon, designation at employment status. Nakasaad din sa batas na ang mga employer ay may hanggang December 24 para ibigay ang 13-month pay ng mga manggagawa. Mandatory ito at ang late o hindi pagbibigay nito sa mga empleyado ay itinuturing ng DOLE na labor violation at may kaukulang parusa ito sa ilalim ng batas. Wala man itong criminal liabilities, maaaring kasuhan ng empleyado ang kanyang employer ng money claim sa National Labor Relations Commission o NLRC at maaari itong maharap sa sanction at penalties na ipapataw ng DOLE depende sa laki ng halaga na hindi nito nabayaran. Habang ang empleyadong nagreklamo ay maaaring makatanggap ng additional legal interest na 6% at posible rin ng attorney's fees na i-award sa kanya kung siya ay manalo sa kaso. Sa ating susunod na report, pagbibigay ng Certificate of Employment, obligasyon ng employer, maaaring gawin ng empleyado kung tumanggi. Alamin. Isang obligasyon para sa isang kumpanya ang pagbibigay ng Certificate of Employment para sa kanilang mga umalis o natanggal na manggagawa kung ito ay kanilang hiniling. Dahil hindi rin may iwasan na may ilang kumpanya na isinasama ang naturang sertipiko sa mga requirement nila sa kanilang mga aplikante. Kaya naman, walang karapatan ng isang kumpanya na hindi ito ibigay sa kanilang empleyado nang walang sapat na dahilan. Ang maaaring gawin ng dating empleyado kung ayaw ibigay ng employer. Alamin sa report na ito. Itinuturing isang karapatan para sa mga umalis o tinanggal na empleyado ang pagkakaroon ng Certificate of Employment na kanilang hingin sa kanilang employer o kumpanyang pinanggalingan. Kaya naman isa itong obligasyon para sa mga employer na ibigay dahil nakaangkla ito sa Labor Code of the Philippines na marapat itong ibigay sa kanilang mga empleyado. At base sa inilabas sa Department of Labor and Employment o DOLE Advisory No. 6 Series of 2020, binibigyang definisyon ng Certificate of Employment bilang sertipikong nagsasadang petsa kung kailan nagsimula at natapos ang period ng isang empleyado sa kumpanya, kabilang na rin ang posisyong hinawakan nito. At base na rin sa naturang advisory, ay marapat na ibigay ng employer ang sertipiko sa isang empleyado matapos ang 3 araw kung kailan ito ni-request. Kailangan nitong ibigay ng employer kapag hiniling ng isang manggagawa kahit na walang application na request mula sa kumpanyang maaari niyang paglipatan o bagong employer. Hindi rin maaaring gawing patagalin o pahirapin ang proseso sa pagkuha nito, maging nagawin pang isang kondisyon. At kung hindi pa rin ito ilalabas ng employer na walang sapat na dahilan, ay maaaring dumulog ang isang empleyado sa DOLE upang mapapilit ang isang kumpanya na ilabas na ang kanyang employment certificate. Para
sa susunod na report, kahit na tila nakasentro ang ilang batas sa mga manggagawa para sa kanilang proteksyon at karapatan, ay sinisiguro naman ito ang balanse para naman sa karapatan at mandato ng employer. Tulad nito ang absence without leave o AWOL. Sapat bang dahilan para matanggal sa trabaho? Alamin, marami sa ating mga batas ay proteksyon sa karapatan ng mga manggagawa ang pangunahing prioridad, tulad na lamang ng Labor Code of the Philippines. Pero marapat lang din tandaan na binabalanse rin ito ang interes o relasyon sa pagitan ng mga employer at employee. Gaya na lamang ng issue ng absence without leave o AWOL ng isang empleyado na maaaring ituring na sapat na dahilan upang ito ay matanggal sa trabaho. Ang maaaring gawing hakbang ng isang employer para rito. Alamin sa report na ito. Isang absence without leave o AWOL sa mga kilalang issue at problema ng ilang mga employers sa kanilang mga empleyado. Ito ay ang pagliban sa trabaho na walang formal na pahintulot sa kanilang employer o sa kumpanya. Bagaman mayroong karapatan ng isang empleyado na lumiban sa trabaho, ay marapat alalahanin na dapat isagawa ito sa tamang proseso. Tulad na lamang na pag-file ng leave form para sa araw na ikaw ay mawawala sa trabaho, gaya ng sick leave, vacation leave, leave without pay, at iba pang leave form na dapat pirmado ng supervisor-employer na siya magiging legal na basayan para ikaw ay pahintulutan. Ngunit ang pagliban na walang dahilan at kung ito ay napapadalas na sa isang empleyado, ay maaari itong maging sapat na dahilan upang matanggal sa trabaho. Ayon sa Article 297 ng Labor Code of the Philippines, maaaring ituring na hindi angkop at ginawa ng isang gawi ang pagpabaya sa trabaho ang labis na pag-awol na maaaring maging ground for termination. Para rito, pasa ng employer na mapatunayan na mayroong kapabayaan ng isang empleyado tulad na lamang na pagkalap ng mga dokumento na siya magpapakita sa dalas na pag-absent ng isang empleyado. Samantala sa pagpapatupad dito ay dapat masunod ang twin notice rule kung saan marapat na malaman ng empleyado ang kanilang naging kapabayaan at bigyan ng oportunidad ay bigyan nito ang kanilang panig hanggang sa ipaalam na ng employer ang kanilang desisyon na tanggalin ito. Bukod sa batas na nagpoprotekta sa karapatan ng mga taong may HIV, ay may umiiral ding batas na sumisiguro na natatamasa rin ng mga taong may mental health condition ang mga pangunahing karapatan at ang ligtas na espasyo sa ating komunidad. Kaya bahagi ng batas ang pagbabawal sa diskriminasyon sa mga taong mayroong mental health condition. Kung ano ang nilalaman ng batas at maaaring kaharapin ng taong lalabag dito, alamin sa report na ito. Sa ating ginagalawang lipunan ay maaaring nananatili ang mga maling persepsyon patungkol sa mental health. Nasalip ay makatugon sa nasyonal na problema ay napapalawak lamang ang stigma sa mga ito. Ayon sa Department of Health o DOH, mahigit 3.6 milyong Pilipino nakakaranas ng mental, neurological at substance use disorder kung saan ang anxiety at depression ang mga pangunahing kaso. Ngunit ang pagkakaroon ng mental health condition ay hindi isang dahilan para hindi nila matamasa ang pantay na pagtingin at oportunidad o hindi naman ay limitahan ang kanilang mga karapatan lalo na sa trabaho. Ayon sa Republic Act No. 11036 o ang Mental Health Act, isang responsibilidad para sa isang workplace ang bumuo ng mga polisiya at programa kung saan natutugon ang mga issue patungkol sa mental health tulad ng pag-alis sa stigma at diskriminasyon at mabigyan ng sapat na suporta ang mga empleyadong mayroong mental health condition. Base sa Section 4 ng batas, ang diskriminasyon ay mga akto kung saan na-exclude o nalilimitahan ng karapatan at kakayahan ng isang tao dahil lamang sa pagkakaroon nito ng mental health condition. Kung kaya ay pinagbabawal din sa batas ang anumang uri ng diskriminasyon. Ang sinumang mapatutunayang lumabag ay maaring maharap sa kulong na 6 na buwan hanggang 2 taon o multa na 10,000 piso hanggang 200,000 piso. Sa ating susunod na report, parusa para sa diskriminasyon sa mga mayroong HIV. Alamin, ang pagkakaroon ng Human Immunodeficiency Virus o HIV ay hindi isang dahilan upang makaranas ang isang tao ng diskriminasyon, lalo na sa pagkuha ng trabaho, pag-enroll sa eskwelahan at access sa iba pang mga health services. Kaya naman, mayroong batas na layong protektahan ang mga may HIV o AIDS laban sa anumang uri ng diskriminasyon. Ang maaaring kaharapin ng taong gagawa nito. Alamin sa report na ito. Ang Human Immunodeficiency Virus o HIV ay isang uri ng sakit na umatake sa immune system ng isang tao. Madalas itong nakukuha sa unprotected sexual intercourse at kung hindi naagapan ay maaaring umantong sa Acquired Immunodeficiency Syndrome o AIDS. Higit pa sa sakit na ito, isa pa sa kinakaharap ng mga taong mayroong HIV ay ang stigma sa lipunan. At ang mas malala pa ay ang diskriminasyon o hindi pantay na pagtingin sa mga ito.
Kaya nakalagay sa batas ang pagsisiguro na natatamasan ng mga taong may HIV ang basic human rights at napoprotektahan dito sa anumang uri ng diskriminasyon. Alinsunod sa Republic Act No. 11166 o ang Philippine HIV and AIDS Policy Act, particular sa Section 49 nito, ipinagbabawal ang anumang uri ng diskriminasyon sa pagkuha ng trabaho, pagpasok sa mga eskwelahan at pag-access sa mga medikal na serbisyo kabilang ang burial services. Ipinagbabawal din ang dagdag restriksyon sa pagbiyahe, paghanap ng tahanan, pagbawal tumakbo sa eleksyon at hindi pagtanggap sa mga uri ng insurance at loan services. Ang mapapatunayang lumabag dito ay maaaring maharap sa kulong na 6 na buwan hanggang 5 taon o multa mula 50,000 hanggang kalahating milyong piso. Maaari ring maharap ang may sala sa administrative sanctions tulad ng multa, suspension ng pagtanggal ng mga business permit o ng professional license. Samantala, para sa ating huling report ay tampok ang proteksyon ng ating mga kasambahay. Kaya naman, parusa sa hindi pagbibigay benepisyo at pang-aabuso sa kasambahay. Alamin, para sa ilang pamilyang mas nagugugol na ang oras sa trabaho ay isang malaking bagay ang pagkakaroon ng kasambahay. Sila ang nagiging pangunahing katuwang upang matugunan ang mga pangangailangan sa loob ng tahanan, tulad ng paglilinis, pagluluto at paglalaba. Ngunit sa ilang mga pagkakataon ay nahaharap ang ilang mga kasambahay sa mga abuso mula mismo sa kanilang mga amo o hindi naman ay hindi nabibigyan ng benepisyo. Ano nga ba ang maaaring kaparusahan sa mga among mapang-abuso sa kanilang kasambahay? Alamin sa report na ito. Sa ilang tahanan sa bansa ay may mga pamilyang tumatanggap ng mga kasambahay na nagiging katuwang nito sa pangangalaga sa tahanan, lalo na sa paggawa ng ilang gawaing bahay. Kaya ang pagkilala sa esensya ng mga kasambahay ay sinasalamin ng Republic Act No. 10361 o ang Domestic Workers Act o ang Batas Kasambahay. Nakasad dito ang kahalagahan ng gampanin ng kasambahay at nararapat na masiguro na tatamasan nilang kanilang karapatan at mga benepisyo. Ayon sa batas, ang mga domestic worker o kasambahay ay ang mga taong gumagawa ng domestic na trabaho tulad ng ilang gawaing bahay, kabilang ang mga nursemaid o yaya, tagaluto, hardinero o tagalaba. Sila ay protektado sa Article 2 ng batas mula sa anumang uri ng abuso, karapatan sa 3 meals a day, at komportabling matutulugan kung saan hindi maaring ipagkahit ito bilang isang kaparusahan. May karapatan din ito sa pagrespeto sa privacy, komunikasyon lalo na kung may emergency, pag-aaral at training, habang pinagbabawal naman sa kasambahay ang pagkalat ng mga confidential na impormasyon at komunikasyon ng kanyang mga amo. Kabilang din sa batas sa pagkakaroon ng daily at weekly rest period. Benepisyo sa ilang ahensya ng pamahalaan kung nakaisang buwan na ang kasambahay, habang ang leave benefits ay kung nakaisang taon na ito sa serbisyo. Mahigpit din pinagbabawal pag-withhold sa sahod ang kanilang kasambahay na walang sapat na dahilan. Ang sinumang amo o employer na lalabag sa mga nilalaman ng batas na ito ay maaaring maharap sa multa ng 10,000 hanggang 40,000 piso. At yan ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Muli, kinikilala ng DZRH-TV ang karapatan at natatanging kontribusyon ng ating mga manggagawa at bilang mga itinuturing na makabagong bayani ng ating bansa. Kaya sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Kaya kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan! Muli, ito po ang inyong lingkod, Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!